Imbis na paggunita sa ika-26 na anibersaryo ng EDSA Revolution, sumentro ang speech ni Pangulong Aquino sa pagbatikos kay Chief Justice Renato Corona. At bukod sa Corona, binanatan din po niya ang mga abogado ng punong maestrado. Royces Nagitzibal, ikwento mo. Sa harap ng libo-libong estudyante, muling inungkat ni Pangulong Aquino ang SALN ni Chief Justice Corona. Ang kanyang agenda ay paliwanag kung bakit dapat ma-impeach ang punong mahistrado. Nagbaon pa nga siya ng PowerPoint presentation para mas maipaliwanag ang kanyang punto. Maliwanag pa po sa sikat ng araw, Ginoong Corona. Ang sinumpaan mong salaysay ay hindi tugma sa natuklas na pag-aari mo. Maski saang paaralan po, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. 3.5 million pesos does not equal 31.5 million. Pati ang mga dollar account ni Corona, tinira niya. Pilit niyang inililihim ang kanyang mga accounts tulad ng mga dollar accounts. Sabi niya, in due time, ilalabas niya ang mga dokumento. Mawalang galang na po, Ginoong Corona. Kailan po ba ang due time? Mukha po yatang overdue ka na. Pero pagkatapos magpakawala ng matitinding banat, giit ng Pangulo walang personalan. Welta naman ang depensa. Ating Pangulo ay galangin din yung kanilang yung mga patakaran ng impeachment court kasi hindi naman to makatarungan din doon sa nasasakdal. Hindi pa tapos yung proseso. Sa kalagitnaan naman ng forum, isang estudyante ang naglakas loob na lumihis sa seryosong usapan. Naintriga at kinilig naman ang lahat dahil ang tanong tungkol sa status ng relasyon ng Korean na si Grace Lee at ng Pangulo. Kamusta na daw po kayo ni Grace Lee? Napaka-related nga sa law. Maayos naman. Royces Nagitzibal, News 5. Pinaiimbestigahan muli ang paonang pamilya ng pinaslang na si Noel Orate Sr. ang nangyari sa kanilang padre de pamilya. Paniwala nila, kulang-kulang ang impormasyon ng kasong inihain sa korte. Sa resulta kasi ng re-autopsy na isinagawa ng forensics expert na si Dr. Raquel Fortun, 5 tama ng bala kabilang na ang 2 sa puso ang pumatay kay Orate. Pero ang PNP wala pang nilalabas na resulta. Samantala, hinamon nila ang ex-girlfriend ng biktima na si Congresswoman Nanette Daza na magsalita tungkol sa pamamaslang. Ang anak ni Orate hindi napigilang maging emosyonal nang magsalita sa sinapit ng ama. Please, self-defense! Huwag niyo hayaan mo na sila sa ganitong paraan. Nakikiusap po ko. Samantala, 3 po ang patay, kabilang isang batang babae at isang madre sa aksidente kayo ng umaga sa Star Tollway. Jun Loyola, ikwento mo. Sa cellphone video ito, parang karton na nalukot ang pick-up na sinakyan ng mga biktima. Matapos itong salpukin ang likod ng trailer sa kilometer 73 ng Star Tollway sa Malvar, Batangas. Dead on the spot ang batang si Emily, habang dead on arrival naman sa ospital, sina Jasmine Liwag at ang madreng si Sister Flor Delina Espiritu. Critical naman ang lagay na isa pang Maribel Gervasio at ang driver ng pickup na si Larry Mendoza. Kwento na nagmamaneho ng trailer na si Vincent Lampa. Papunta sila ng Lipa nang bigla niyang maramdaman na may sumalpok sa kanyang likuran. Parang biglang may kumalabog po sa bandang likuran po, kaya ako po ininto yung truck po. Pinatignan ko po sa kasama kong painante po, yun po, may bumangga daw pong sasakyan. Teorya ng mga pulis, posibleng sinubukan ni Mendoza na umovertake sa truck o kaya inaantok ito dahil sa mahabang biyahe. Ang presumption ko diyan ay matulin yung pick-up. Ang trailer truck ay hindi makakatakbo ng matulin kasi mabigat ang karga. Inaalam naman kung may kasong dapat panagutan ang driver ng trailer na si Lampa. Jun Loyola, News 5. Hot item pa rin ang pinakabagong NBA sensation na si Jeremy Lin. Pero alam niyo ba, bago pa man siya sumikat, naka-close encounter na siya ng News 5. Ikwento mo, Martin Andana. Bago maging star ng New York Knicks, sa Harvard University muna bumida si Jeremy Lin. Nakunan ko ang last game ni Lin sa campus ng Harvard noong February 27, 2010. Sakto pa ang rival school na Yale University ang kanilang kalaban noon. Nagsagawa ng seremonya para sa seniors ng koponan at nang tinawag na ang pangalan ni Jeremy, umalingaw-ngaw ang cheers na I believe in Jeremy Lin para sa kanilang star player. Ang bulaklak, ibinigay ni Lin sa kanyang mga magulang na nasa hardcore. Simple at walang ere si Lin.
na madalas ko siyang makitang pag-alagala sa Harvard Yard, hindi mo akalaing muli niyang bubuhayin ang New York Knicks. Pero bukod sa basketball at talino, may talento rin pala si Lynn sa pagsasayaw dahil sa kanyang kasikatan ngayon. Naungkat sa YouTube ang video na ito ni Lynn nung bahagi pa siya ng Golden State Warriors na gumigiling maladogi kasama ang isang fan. Dahil sa ugali niyang ito, kaya rin panalo si Lynn sa puso ng fans. Sa ngayon, mainit pa rin ang Linsanity Fever. Panalo na naman ang Knicks ni Lynn kanina, ang pampitong winning streak nila. Isang joyride nga para sa isang batang Harvard na tinanggihan ng dalawang team at dating naikitulog lang sa sofa ng utol niya sa Manhattan. Isang dugong Asyano na ang tanging ambisyon pagkatapos mag-basketball ay maging pastor. Martin Andanar, News 5. Ngayon ang kapatid TV host na si Shalani Soledad Romulo sa kanyang bagong programa dito sa TV5. Habang si Judy Ann Santos, happy naman daw sa kanyang na-achieve na sexy figure. Jeff Fernando, ikwento mo. My mum's Filipino, so, you know, I want to sort of get it right. And obviously for all my Filipino fans, it's really exciting. Gaya ng kapatid natin na si David Archuleta, sabak na rin sa pagkanta ng Tagalog si Charlie Green. Kasama ang kantang ito sa bago niyang release na album na Rainbow. Game na nagpatikim ng mga dapat abangan ang host ng bagong afternoon game show na Game and Go. Kasama sa kanila si Valenzuela Councilor Shalani Soledad Romulo. Very thankful naman si Shalani sa pinanggalingan niyang show na Will Time Big Time. Of course, I have nothing but gratefulness to Will Time Big Time, kay Billy, kay Jay at sa lahat na nakasama ko doon. Very happy din ang mga dating co-host ni Shalani para sa kanya. Congratulations! Good luck! Sana eto na to, talagang pang-game show ka na, tsaka ikaw na talaga bida rito. Congrats and good luck, Miss Shalani, sa bagong show! We love you! Masayang-masayang ikinwento ni Judy Ann Santos na hindi siya nagda-diet ngayon. Bakit kaya? Okay na ako sa weight ko eh. Pag sumobra pa ako, baka sabihin ng addict na ako, diba? Nito ang Valentine's Day, isang bongga at sosyaling 4-course meal pa ang pinagsaluhan nila ni Ryan. Pero ano nga ba ang sikreto ni Juday para maging sexy? Sa bagets, diba? Yung tumatakbong bata, matinding cardio na exercise yung nangyayari sa akin. Jeff Fernando, News 5. Kung gusto niyo pong sumali sa aming diskusyon, i-post lang yung mga mensahe sa aming Journalismo page sa Facebook. Totoong nakakapayat yung maghabol ng mga bata. Tatanong ko nga sa iyo no? Pwede rin po kayo mag-tweet sa aming mga Twitter account at sa TV5 Journalismo. At pwede rin po kayong mag-tweet sa aming mga official Twitter accounts. Tama yan, Cherry. At yan ang pinakamaksong balita ngayong araw. Dahil ang balita at opinion mo ay mahalaga sa amin. Saan man, kailanman kapatid, makialam at makibalita dito sa Aksyon Journalismo. Susunod na po ang Juicy. Magandang gabi po sa inyong lahat.